nagtaas po si Red Maranan, si General Maranan po ng full alert po. Ibig pong sabihin, walang nakalib, nandun lahat po ang tao natin sa region na ang priority po is mag-conduct ng rescue operations to ensure na safety ng mga tao natin at iprotekta ang komunidad natin sa mga looting. Kaya wala tayong looting na incidents. Kaya nga yung mga pulis natin ngayon ito, wala pong tulong. Nananatili sa full alert status ang Philippine National Police Regional Office 7 kasunod ng 6.9 na lindol sa Cebu noong Martes ng gabi. Sa katunayan, iniakyat pa sa 2,250 ang bilang ng mga tauhan na tumutulong sa mga biktima at nagpapanatili ng kaayusan sa buong rehiyon. Mayroon ding 540 na reactionary standby support force. 312 dito ang mula sa Pro 7, 116 ang mula sa Pro 8 at 112 naman ang mula sa Pro Negros Island region. So far, ang nandito sa augmentation is nearby police regions, mga malalapit na nearby, coming from Pro 8, yung katulad sinabi, Pro NIR, yung mga malalapit mo na pinadeploy namin. However, the National Headquarters have sent directive sa mga ibang regions natin na just in case na kailangan ng Pro 7 pang additional forces, magpapadala po kami. This is also, hindi pa to excluded pa dito yung counterpart natin sa Armed Forces at saka sa PCG. Gayunman, kinumpirma ng PNP na itinigil na kagabi ang pagsasagawa ng search and rescue operation sa mga biktima dahil natagpuan na umano lahat ng nawawala. Nakatutok na ngayon ang mga pulis sa relief at rehabilitation sa mga napinsala ng lindol. Ang specific ko ang kanilang ginagawa magmula nung Martes ay specifically ito po yung security, medical, retrieval, road clearing, tsaka nagpo-provide din po sila ng mga logistics o yung transportation para may balik sa normalcy yung kaayusan dito sa apektado ng bagyo. Sa ngayon, nagko-concentrate po sila sa relief and rehab operation. Ayon kay General Tuanyo, binabantayan na rin ng mga pulis ang mga inabandonang gusali para maiwasan ng looting o nakawan at mapanatili ang peace and order. Kaugnay nito, kinumpirma din ng PNP na 37 uniformed at non-uniformed personnel ang naapektuhan din ng lindol. Nasa 34 na station din sa rehiyon ang nasira at 2 establishmento mula sa Pro 7 headquarters. 6 na sasakyan din ng PNP ang naiulat na naapektuhan. We have 7 municipalities. At yung 7 municipalities sa northern Cebu, yun po naka-scattered in 34 police stations. Usually mga cracks yung mga walls, yun na mga na-mention ng PD. Kausap ko yung PD kanina, even yung kanilang headquarters sa PHQ may crack din. Sa kabila ng tinamong pinsala sa ilang pasilidad at epekto sa ilan nilang mga tauhan, tiniyak ng pambansang pulisya na hindi naman ito nakaapekto sa pagbibigay ng tulong sa mga higit na nangangailangan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.